Good morning mga Lodi. Tayo ay magluluto ng bagong recipe natin. Ito po ay, ewan ko, siguro yung iba sa atin, bihirang gawin ito o hindi pa nagagawa. Magluluto po tayo ngayon ng tinolang baka. Tama po narinig nyo, tinolang baka. Baka po gagamitin natin dito sa tinolang ito, imbis na manok. Sa pagluluto po natin, andito po ang ating mga ingredients. Meron po tayong sliced onion, chopped garlic, chopped ginger, patis, paminta, asin, at kailangan po natin ditong mantika, syempre. At ang ating pong gulay dito ay gagamit po tayo ng sili, daon ng sili. At syempre, hindi mawawala sa gulay natin ang papaya. In-slice ko na po na medyo maliliit ang papaya. Mas masarap po kasi ang tinola pag may papaya. At meron po tayong beef dito. Laman po ng beef ang ginamit natin dito. Pinakulo na natin. Kaya nandito yung ating beef stock. Pinakulo na natin yung beef natin para hindi masyadong mahaba ang ating video. Okay mga Lodi, sa lulutuin natin ito, gagamit tayo ng wok pan. Ayan, nasa medium heat lang po tayo. Mag-iinit po tayo dito ng ating mantika para sa ating pagsusutay. Sa pagsutay po, hindi po natin kailangan ng napakadaming mantika. 2 kutsara lang okay na. Ayan po, mainit ng ating mantika. Lalagay na natin ang ating sibuyas. Unahin natin ang sibuyas kasi medyo mas matagal siyang palambutin o i-brown kesa sa garlic natin. Mapapansin natin na yung sibuyas ay malambot na. Pwede na nating ilagay ang ating bawang. Ayan po, medyo halu-haluin lang natin para maging pantay ang luto ng ating sibuyas at bawang. Ngayon po, ilagay na natin ang ating beef. Medyo i-fry natin siya ng konti para mas madali siyang palambutin. Actually po, medyo malambot na to. Parang 75 to 80% na siyang luto. Ayan po. Ilalagay na natin ang ating luya. Kung napapansin po ninyo, hindi ko sinabay sa karne ang ating luya. Mas masarap ang katas ng luya kung hindi siya masyadong nasusunog. At ngayon po, ilagay na natin ang ating patis. Pag ang patis po, napansin ninyo, medyo nangamoy na siyang nasusunog. Ibig sabihin po niyan, luto na yung patis para hindi siya magsasariwa yung lasa. Gagamit po pala tayo dito ng lemongrass para mas masarap ang ating tinola. At ngayon po, lagay na natin ang ating beef stock. Pakuluan lang po natin yan. Hindi na natin kailangan takpan ito kasi medyo malambot naman na yung baka. Mga few minutes lang po pagka kumukulo na. Mga 15 minutes lang, lambot na yung baka. Ilalagay na natin ang ating gulay. Unahin natin ang ating papaya. At isunod na natin ang ating daon ng sili. At atin na po titimplahan ito ng ating seasoning. Ito po durog na paminta. Kalating kutsaritang paminta po para masarap. Lagyan natin ito ng asin. Ayan po. Lutuin lang natin ang gulay. At ito ay ready na kainin. Sa mga leafy po, pwede rin po kayong gumamit dito ng kung anong gusto ninyong leafy. Kahit pechay pwede. Moringa. Pwede rin po. Daon ng moringa. Pwede rin pong repolyo. Nabihira nating nakikita na gamitin sa tinola ang repolyo. Pero pwede rin siyang gamitin. Ang importante po may gulay tayo. Pero mas masarap talaga yung tinola pag may papaya. Pero pwede rin po tayong gumamit na sayote. Tikman po natin kung tama na yung alat at kung tama na yung lasa. Tama-tama po.
Pati yung lasa ng luya, lasang-lasa. Palalambutin na lang natin ang ating papaya. Lagyan ko po ng 2 pirasong sili. Dahil gusto kong kumain ng sili ngayon. Ayan po mga lodi. Luto ng ating tinolang baka. And syempre po, para lalong may enhance ang ating tinolang baka, syempre, hindi natin makakalimutan ng ating homemade chili garlic. Lagyan po natin siya niyan at lalong sasarap ang ating baka.